Yung dada ako ng dada, tapos hindi pala siya naka-record. Ayan. Hi! Welcome! My name is Nak, and welcome to my channel. Welcome back sa mga laging nanonood. And of course, welcome sa mga bago. Hi! So this is March. So March na. Yes, March na. Ito na. Hi, ayan. So yes, ano nga ba meron sa March? Siyempre, bukod sa reading nyo, March kasi is actually a month of planting the seed for renewal para maging balance yung ating March. In that way, para hindi tayo maloka-loka ngayong month of March. So I will be giving you five sins tuloy. For this month of March, I'll be giving 5 cute seeds for a balanced life. Ayan siya. So before giving those, syempre, like, comment, subscribe, and pag ayaw nyo, aduwag, bahala kayo. So, eto na nga. So, para hindi tayo maloka, bibigyan ko kayo ng 5 cute seeds for balanced life. Ayan. So, number 1, meron tayong cheat-cheat. Ayan. Number 1, mindful moment. So, ito yung take a little mindful breaths throughout the day. So, ibig sabihin dito mga beshi, hinga, inhale, exhale. So, bago ka mag-react, bago ka ma-stress, bago ka ma-high blood, inhale, exhale. Ayan, wag puro tayo hinanakit o puro galit. Diyos ko, baka sumikip yung mga dibdib natin. Wag puro hinanakit, baka sumikip ang dibdib. Ayan, baka ma-high blood tayo. So, chillax lang. So, we should have a mindful moments for this month of March. Okay? Number 2, self-love notes. Say kind words to yourself. You deserve it. Huwag mo laitin yung sarili mo, bakla. Diba? Sabihin mo paggising mo sa umaga, ang ganda ko, ang guwapo ko. Ayan. Pagising mo sa umaga, sabihin mo na yun. Kasi nga, ikaw na lang ang cheerleader ng buhay mo. I-cheer mo naman yung sarili mo. Diba? Hindi yung puro ikaw i-cheer mo yung ibang tao. I-cheer mo din yung sarili mo. Pagharap mo sa salamin, sabihin mo, ay, Julina. Ay, mali. Ay, Latina. O mga ganyan. Yung mga uso ngayon. Ang sarap mo. Again, Latina. Self-love notes. Always say that to yourself. Especially pagkagigising mo lang, nakakaloka ka. Okay, number 3. Happy boundaries. Ito yung minsan, you have to say no sometimes para maprotektahan yung peace mo. So, kunyari, hindi mo bet makipag-chismisan today, say no. Ayaw mo chikahan today, say no. Ayaw mo magpautang, say no. Dapat no to drama tayo mga beshi. This March, hard pass tayo sa mga stressful na tao. Learn how to say no, okay? Para sa inner peace nyo, sa boundaries nyo din. Set boundaries. Number 4, ayan siya. So, body buddies. Ayan siya. So, you have to move your body and eat food that makes you feel good. Ayan. So, this time, wag naman tayong puro pa-deliver, wag tayo puro sweets, wag tayo puro chicken, baka magkaroon na tayo ng pakpak. So, lakad din tayo, exercise, papunta sa ref, luto tayo ng kind of healthy food, ayan, para ibabalance. Actually, what I do right now, kakastart ko lang, is I am into calorie deficit kasi sobrang lumaki na talaga ako. Pero, ayoko maging malungkot na calorie deficit kasi yung husband ko malungkot yung calorie deficit niya. Yung kinakain niya, yun at yun lang. Kasawa. So ako, nagka-calorie deficit naman ako. Pero, during weekdays, Saturday and Sunday, nakakain ko yung gusto ko. So, siguro magka-calorie deficit ako ng Monday to Friday. Pero nakakakain pa rin ako ng something sweet. Diba? Yung husband ko wala, strict. Nakakaloka, kaya masungit. So, ayan, para hindi ka rin masungit, pag diet ka, kumain ka din minsan ng nagpapasaya sa'yo ng something sweet or something na magaan sa cravings mo na hindi masyadong mataas yung calorie. In that way, hindi ka masungit.
Pero 'di ba, balance, exercise, ibawin mo na lang sa exercise. Yung mga nakain mong mataas sa calorie, maglinis-linis ka ng bahay, ganyan. So yes, last but not the least, brain boosters. Ito yung learn something new, keep growing. Sabi dito, wag puro tayo scroll sa TikTok, sa Facebook, sa Twitter, sa Threads, sa ano ba, kung saan-saan. Try din nating matuto ng something. Kunyari, kung hindi ka marunong magprito ng itlog, go, mag-aral ka paano magprito ng itlog. Kung hindi ka marunong magpakulo ng tubig, go, mag-aral ka paano magpakulo ng tubig. If you don't know how to dance, edi learn how to kembot for the meantime. Learn something new for this month of March. Para, alam niyo na, um, para lang may something kang matutunan, di ba? If you wanna read a book, go read a book. Di ba? Yung mga Alpha Wolf, mga ganyang libro, at least something new na babasa nyo. And of course, yeah, that's our things, 5 things with knack. Ngayon, anyways, ganito kasi, minsan, 'di ba, as you know, every month, hindi pa nga every month ako nagpo-post ng tarot reading. Kasi medyo minsan I'm busy, so I don't do it. But sometimes kapag bored ako at meron akong extra time, I normally watch or read Reddit stories, yung mga confession MS. So pag bored ako habang nag-work, I might add videos reading it and sharing it with you at kung ano man yung opinion ko. And also, di ba, if maalala nyo, bumili ako ng isang set ng libro na Philippine True Ghost Stories ata yon. Kaya lang ang naging problema ko, kaya hindi ko siya, kasi bala ko siyang gawing content. Ngayon, English pala. 10 books yon. So, ang gagawin ko, siguro basahin ko na lang siya. And then, pag natapos ko yung 10 books na yun, edi ipamigay. Because I have to declutter din. So, baka ipamigay ko. So, bahala, hindi ko alam kung paano ko siya ipamimigay. So, ayan. Depende na lang. So, dami kong plano. At least may plano. And yeah, so there you go. A little reminder again is to take care of yourself this March. And yeah, ano sa tingin nyo yung gagawin nyo or yung dun sa 5 na yun yung trip nyo gawin? Comment nyo lang yan. And yes, tara, syempre tara na sa ating March Tarot reading. Hello, so disclaimer lamang, isang paalala lang po ng mga readings ay nagsisilbing gabay lamang sa atin. Sa huli tayo pa rin na may kapangyarihan sa ating mga desisyon gamit ang ating free will, okay? Kung hindi mo gusto ang nakuha mong reading, pwede kang gumawa ng mga aksyon na kabalik na rin sa basa at magdasal para sa tamang gabay. At kung naman natuwa ka sa reading, pwede mong ituloy ang landas na pinapakita dito. Sabayan mo pa rin ng, of course, prayers. Ngayon, of course, kung nais mo magbigay ng suporta, just comment, like, and subscribe. Tara! Hello, so this is for all the Libra, Sun, Moon, and Rising. Ayan. So, normally ito yung mga may Sun na pinanganak ng September 23 to October 22. Ayan siya. So, this is for all the Libra signs. So, ano ba yung pinaka-eksena ng month of March sa'yo? So, we have here the world. Ibig sabihin, parang this is your luckiest month. Parang masaya. Nasa ano lahat, parang winning. Yan. Parang puro saya lahat ngayon para sa mga may Virgo sun. Tignan lang natin yung love life mo. Meron tayo dito 9 of Wands and 10 of Pentacles. So, technically, ang 10 of Pentacles, this is actually yung pinakamagandang card when it comes to, alam mo yun, yung sa family, mabibigyan yung gusto ng family mo, kompleto yung family mo, everything is perfect. Ang sinasabi lang sa inyo ng card is you just have to protect. Protektahan mo lang yung pamilya mo. If ever somebody or may mga nag-aatake sa family mo, just protect them. Kasi as you can see, kung hindi mo kasi poprotektahan yung peace ng family mo, pwedeng, alam mo yun, lahat
pati mga anak nyo or pati mga kasama nyo sa bahay may stress. So, kahit na ganun kaganda, ganun kayaman ang family niyo, you just have to protect it. Diba? Protektahan nyo. Kung hindi naman ganun kayaman, sakto lang protektahan nyo yung pamilya niyo sa chismis o protektahan nyo yung pamilya niyo sa mga bad influence. Yan, sa mga may anak dyan. Check nyo yung mga anak nyo and that way maging okay lahat is you have to check them lagi. Protektahan natin ang mga bata. Sa mga wala pa namang ka-relationship, you just have to yung alang pamilya, isa your anak, sa mga may jowa pa lang, protektahan yung relasyon yung dalawa. Huwag yung papapasukan ng mga chismis, ang mga chismis na wala namang katotohanan. Ayan. Ngayon, para sa naman sa mga single at wala pang jowa, parang pinaka ano dyan is protect yourself. Sa sarili mo na lang yung protektahan mo. In that way, makuha mo at mabili mo lahat ng gusto mo. Self-love, kumbaga. So, if you don't have someone to protect, protektahan mo yung sarili mo or protektahan mo yung mga kapatid mo, magulang mo, lahat. So, you have to protect them. So, feeling ko protektahan mo sila sa mga chismis sa labas, sa mga bad influence. Pati sa lahat, kahit may karelasyon ka, may pamilya ka, protektahan mo sila sa mga chika na mangyayari. It's more on the chismis side ang mangyayari ngayon. So, just protect them and everything will be okay. Everything will be fine. Ayan. When it comes naman sa career-wise, pera, medyo stuck kayo ngayon when it comes kung saan ba kayo kukuha ng pang-budget nyo, saan ba kayo kukuha ng um, ipapakain nyo ngayon sa family nyo. Well, ang ibig sabi dito, meron tayong 8 of Cups, is parang you just have to walk away. Sabi niya, huwag mong isipin yung problema. Huwag kang nakastuck dyan sa problema. Ang gawin mo, gumawa ka ng paraan para makaalis dyan sa kahirapan na na-feel mo. Balik tayo dun sa protect your family, lalo na sa mga may pamilya. Kailangan mong mag-isip at gumawa ng paraan. Kailangan mong umalis ng bahay, di ba? Magtrabaho para mapakain mo yung family mo. Yun yung mga may para maprotekta mo yung pamilya mo. Or pwede din sinasabi dito na masyado kayong affected sa paligid na hindi nyo na alam kung paano kayo kikilos. So you have to leave yung mga chika na yan. Tanggalin nyo yung mga bad or negative energies na pumapasok sa isip nyo, ganyan, para makaalis kayo at naging okay yung mental health nyo at makakilos kayo ng maayos. Yun sinasabi niya. Paano kayo magkakapera kung ayaw nyo kumilos? Paano ka magkakapera at paano magiging maayos yung flow ng pera sa inyo kung tatamad-tamad ka? Diba? Paano ka mabibili yung mga gusto mo o mga gusto ng tao dyan sa bahay nyo kung andyan ka lang, stuck ka lang dyan, hindi ka lumalabas, di ba? Go somewhere, maghanap ka ng trabaho, kung wala kang trabaho, maghanap ka ng trabaho. Kung may trabaho ka naman and feeling mo parang not enough, lumabas ka, maghanap ka ng pwedeng extra job. Ayan, sa mga work from home, if sa tingin mo yung client mo ngayon is not giving, edi maghanap ka ng dagdag client, di ba? Gumawa ka ng action. Huwag kayong ma-stuck dyan sa same problem. Same day, same problem. Gumawa kayo ng mga bagay-bagay na ikakaganda ng buhay nyo. Sabi ko nga kung ano man yung mangyayari sa inyo ngayong March is puro happiness, puro maganda. So parang kapag ang February nyo is masyadong nilangaw, itong March okay. Basta kumilos lang kayo ng kumilos, gumalaw ng gumalaw. Okay? Now, another general reading for you guys is, kailangan, parang sinasabi dito sa Seven of Pentacles, kailangan nating magtanim ng magtanim para meron tayong aanihin. So, work hard, pray hard, para meron kang aanihin. Ngayon, meron din tayo ditong 12 Hangman. Ibig sabihin yan, my dear, is, kunyari, ayun nga, sabi ko kanina na kapag piling mo kulang yung pumapasok na pera. So, mag-isip ka ng bago. Think outside the box, di ba? Kung online seller ka, mag-isip ka ng mga bagong marketing. Ayan. Kung vlogger ka, mag-isip ka ng bagong niche. Mag-isip ka ng baka may mas magandang
may mas igaganda pa yung content mo. Parang mga ganyan. So, again, think outside the box, my dear. So, yan ang para sa ating mga may Libra Sun, Moon, and Rising. And of course, ang sabi ni Sasa Girl ay, deserve mo ng may sapot na kakain sa'yo. So, deserve mo itong March na to kasi sobrang lucky mo this March kasi hard worker ka naman eh. So, kaya mo yan. Kung ano yung pinagdaanan mo ng February, matatapos din yan, matutubo ka yan, at tuloy-tuloy na yung swerte. So, that is all for the Libra Sun, Moon, and Rising. Thank you!